na kasulatan. Uh, Pakisundan niyo po. Sabi po dito, then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he find it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friend and neighbors together and says, rejoice with me, I have found my lost sheep. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. May God bless the reading of His word. Our God and Heavenly Father, we thank you, Lord, for bringing us to this place today. Thank you for being with us this morning. As we ponder upon your word, Lord, allow us to hear your gentle voice. Allow us, God, to feel your presence. Allow us to feel your love. Allow us, O Lord, to enjoy your loving kindness and tender mercies this morning. And Lord, I pray that if you found anything in us that is not worthy before your eyes, Lord, I pray, please forgive us for all our sins and shortcomings. And heal us, Lord, if we have diseases in our bodies, as well as in our spirit. Lord, speak to us through your word. For in Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong pag-aaralan sa upaging ito ay, ang iba sa atin ay familiar dito, na alam natin ito yung parable of the lost sheep. Sino po ba sa atin ang nasubukan ng mawala? Nung ako'y bata pa, habang kami ay namamalayan kami ng nanay ko, hawak-hawak ko yung kanyang damit. Di ko namalayan na mayroon pala siyang kaparehas sa damit. Pag tingala ko, iba na yung nahawakan ko ng nanay. Kapag ganun po yung nagaganap sa inyo, yung lahat ng comfort na yung nararamdaman ay biglang nawawala. At napapalit na ng lahat ng kaba at takot. At lahat ng discomfort ay yung nararamdaman. Yun po yung nararamdaman ng nawawala. So, sa umaga po na to, pag-aaralan natin itong parable of the lost sheep, kung saan ito'y kwento ng Panginoon na sinasabi niya na kung kayo ay mayroong 99 o kaya mayroong 100 na tupa at nagkataon na yung isa ay nawala. Sabi ng Panginoon, di ba iiwanan niyo yung 99? At hahanapin niyo yung isa hanggang ito ay yung makita. At kapag ka ito'y iyong nahanap na, sabi niya, ilalagay mo ito sa iyong balikat at iuwi sa bahay. At pag uwi, tatawagan mo yung iyong mga kaibigan na para makigalak sa iyo, na natagpuan mo na yung nawawalang tupa. So, sa madali pong salita, yung mayroong tupa na ito, binibigyan niya ng napakahalaga importansya yung tupa na nawawala na kahit nag-iisa na lang ito, talagang hahanapin niya ano man ang mangyari. Ngayon po, sino kaya yung mga tupa na hinahanap ng ating Panginoon? At bakit kaya yung kanyang talinghaga ay isang tupa?
Pwede naman na manok. Pwede naman na baka. Pero ang talinghaga ng Panginoon ay tupa. Doon po sa Matthew 9:36, sabi doon, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Nang makita ng Panginoon yung napakaraming tao, habag na habag ang Panginoon. Sapagkat nakita niya na yung mga taong ito ay parang mga tupa na walang shepherd. Ano bang shepherd sa Tagalog? Walang pastol na nangangalaga sa kanila. So, sa madaling salita po, ang mga tupa na tinutukoy ng ating Panginoon ay tayong lahat. Bakit nga ba tayo nahahalin tulad ng Panginoon sa isang tupa? Maliban sa cute yung tupa. Cute nga ba tayo? Maliban sa yung tupa ay maamo. Maamo nga ba tayo? Sarcastic. Tayo po ay hinahalin tulad ng Panginoon sa isang tupa. Siguro cute tayo. Now, mayroong dahilan kung bakit ang Panginoon hinahalin tulad tayo sa kanyang mga tupa. A sheep always needs someone to lead the way. Ang isa pong tupa, lagi niyang kinakailangan na mayroong umaakay sa kanya sa daan. Akayin man siya sa tama o kayan siya sa mali. Kailangan lagi siyang mayroong sinusundan. Ang isang tupa, wala po siyang sense of direction. Katulad ng pusa, katulad ng aso. Nung kami ay bata pa, yung kapitbahay namin, ayaw na niya nung kanyang pusa. So ang ginagawa niya, pinasok niya sa sako yung pusa, tumawid siya doon sa kabilang bundok, at pinakawan niya doon ng pusa. Pag uwi niya sa bahay, maya-maya nandun na rin yung pusa. Yung pusa po, mayroon siyang sense of direction. Naaamoy niya yung mga damo na nilakaran ng kanyang amo. At kahit na siya ay iligaw, makakabalik siya. Ganon din siguro yung aso. Makakabalik yung aso. Huwag lang madadaan doon sa mga nagpupulutan ng aso. So, pero po yung tupa. Ang tupa ay walang sense of direction, kaya itong mga hayop na to, kinakailangan na lagi siyang nandoon sa flock. Kasi pagka siya ay mag-isa, siya ay usually naliligaw at nawawala. Sinasabi po na yung kasabihan na yung bulag ay naglilid sa isang bulag, nangyayari po ito sa mga tupa. Ang sabi po ng isang nag-eksperimento sa mga tupa, mayroon daw isang grupo ng tupa na nilagyan niya ng obstacle. At yung mga nauna doon, tumatalon sila doon sa obstacle dahil nakaharang doon sa kanilang daanan. Pagkatapos niyang tinanggal yung obstacle, magtataka siya na lahat ng nasa likod tumatalon pa rin. Kahit wala na yung obstacle na kanyang nilagay. Ganun po yung tupa. Kailangan lagi na meron silang sinusundan at lagi silang sumusunod at kalimitan sila ay nawawala. Ito ang main reason na ang tupa
ay nangangailangan ng shepherd. Naliligaw yung tupa. Doon daw po sa Turkey, mayroong isang shepherd na nag-aalaga ng 1,500 na tupa. At habang nag-aalmusal yung shepherd, hindi niya namalayan na yung kanyang tupa, yung isa sa kanyang tupa, lumakad, susumunod lahat ng iba. At nahulog yung nauuna sa bangin. At nahulog din yung 1,500 doon sa bangin. Yung naunang 400 namatay. Pero yung natira, buhay sila kasi mayroon na silang kutso na binabagsakan. So, ganun po yung mga tupa. Sumusunod sila ng sumusunod. Kailangan laging may nag-aakay sa kanila. At kung may nag-aakay sa kanila ay mali yung direksyon, naliligaw din sila. So, hindi po nakapagtataka na mayroong mga tupa na naliligaw sa panahon na to. Sapagkat nagkataon na yung kanilang nasusundan, mali yung kanilang tinuturo sa kanila. Mali yung direksyon na kanilang tinutuko. So, mayroong mga tupang naliligaw. So, ito po ang unang karakteristik ng tupa. Wala siyang sense of direction. Lagi siyang naliligaw. Kinakailangan lagi siyang nandoon sa flock. Sinasabi ko po na ang isa daw na tupa, mayroon siyang tinatawag na lack of discernment. Parang nahihirapan siya na i-distinguish yung tama sa mali. Yung isa daw na tupa, kapag nakakita ng tubig na marumi, agad-agad lumulublob doon. Kahit na may malinis na hindi naman malayo doon. Kahit na abot tanaw niya yung malinis na tubig, nagsisettle siya doon sa marumi. Ito po ay comparison sa ugali nating mga tao na nagsisettle tayo sa kasalanan kahit alam nating mali. So, no wonder kinukumpara ng Panginoon tayo sa isang tupa. Una, madali tayong mailigaw. Pangalawa, mayroon tayong lack of discernment. So yun po ang una. Isaiah 53 verse 6, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone his own way. Sheep are incapable of defending themselves. Ang isa daw na tupa, wala siyang kakayahan na depensahan ang kaniyang sarili. Nakakita na ba kayo ng tupa na kumakahol? O kaya tupa na inilalabas yung kaniyang kuko para lumaban? Wala po. Walang kakayahan yung tupa na depensahan ang kanyang sarili maliban sa ito ay tumakbo. At yung takbo po ng tupa ay hindi mabilis, katulad ng humahabol sa kanya ng mga lobo. Yun lang ang kakayahan niya na depensa, tumakbo, hindi pa siya mabilis tumakbo. Kaya malimit po, itong mga tupa, malimit sila na nagiging pagkain ng mga predators. Yung mga tupa na nahihiwalay doon sa grupo, doon sa flock, madaling maging pagkain ng mga predators. So, importante na yung mga tupa
laging nananatili doon sa flock. Tayo kaya na mga tao, tayo kaya na mga tupa ng Panginoon, kailangan ba na tayo ay laging nasa flock? Amen, sigurado po. Naranasan niyo ba na kapag tayo ay nahihiwalay sa mga kapatid natin sa Panginoon, tayo ay nanghihina? Kapag tayo ay nahiwalay sa ating mga kapatid sa Panginoon, madali tayong maakay ng mga ibang tao papunta sa kasalanan. Kapag tayo ay nahiwalay sa fellowship, nanghihina tayo. Lumalayo tayo sa ating Panginoon. Hindi na tayo nananalangin. Nakakalimutan natin yung mga ginagawa natin sa Panginoon. Hindi na tayo tumatawag sa Kanya. So, sheep are defenseless. Sinasabi po na yung nanay daw na tupa, kapag mayroong tawag dito, mayroong umaatake doon sa kanyang anak, nakakasipa din siya. Siguro may nang sipa, ganun. Nakakasipa din yung tupa. Yun lang, dalawa lang ang kanyang defense mechanism. Either magsumipa or tumakbo. Hanggang doon lang siya. So, tayo rin po ng mga tao, tayo ng mga anak ng Panginoon. Kaunti lang ang kakayahan natin na lumaban sa isang spiritual na laban. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan na hawakan natin yung sinasabi doon sa Efeso na sword of the Spirit na walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Kasi sa ating sarili, wala tayong kakayahan. Kailangan natin yung salita ng ating shepherd para malabanan natin yung spiritual na laban na ating pinakaharap. So, ang ating defensa ay wala sa ating sarili, kundi nandoon sa ating pastol na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sheep always need a helping hand to get up. Ang isa daw na tupa, lagi niyang kinakailangan na mayroong kamay na aabot sa kanya tuwing siya ay natutumba. Nakakita na ba kayo ng tawag dito? Yung cockroach na nakahiga. Nakataas yung paa. Kumakawag-kawag ganun. Kapag daw ang tupa ay natumba, na nakataas ang paa, kumakawag-kawag ganun yung paa, naiiwanan na siya ng flock kasi di siya basta-basta nakakabangon. Yung mga shepherd, mayroong term para doon. Yung natumba na tupa na nakataas yung paa. Ang tawag po doon ay cast down. Yun yung sabi ni David na, "Why are you cast down, O my soul? Hope in the Lord." So, ang ibig po sabihin noon ni David, nang sinabi niya na nakakast down siya, helpless. Walang ibang makakatulong sa kanya, kundi ang ating Panginoon. Yung isa pong sheep, na nandoon sa isang status na tinatawag natin cast down, nakataas yung paa at gumagalaw-galaw ng ganyan, kinakailangan na akayin siya ng shepherd. Otherwise, maiiwanan siya ng flock. So, ito pala ang status natin sa harap ng ating Panginoon, na helpless tayo kung hindi tayo akayin o kaya tulungan ng ating Panginoon. So, ang bawat isa po sa atin na mananampalataya, maaring maging kamay ng ating Panginoon para akayin yung mga tao na nakikita natin na nandoon sa status na tinatawag natin cast down.
nasa helpless status. Maari tayong mga kamay ng Panginoon para abutin silang lahat. Mayroon pong mga tao na sa ngayon ay helpless. Hindi sila makagalaw sa ano pa man na kadahilanan, sa iba't ibang kadahilanan. Tayong mga mananampalataya ang mayroong kakayahan na umabot sa kanila para sila ay manumbalik sa ating Panginoon. Isaiah 40 verse 11, He will tend his flock like a shepherd in his arms. He will carry them in his bosom and gently lead those that are with young. A wounded sheep does not lick its wound like other animals. Yung mga pusa o kaya mga aso, kapag sila ay may sugat, kanilang dinidilaan hanggang sa ito ay gumaling. Ang sheep, hindi po siya dumigila sa sugat. Kaya't kapag ito ay nasugatan, kinakailangan na yung shepherd ay ibabind yung kanyang wounds. Tatalian yung kanyang sugat o kaya lalagyan ng gamot. Kasi hindi siya nakakadila doon sa kanyang sugat. Hindi niya ginagawa yon. So kung makikita po natin yung karakteristik ng sheep, talagang ipinapakita ng Panginoon sa atin kung gaano niya tayo inaalagaan. Ganon kalaki pala yung pag-aalaga sa atin ng Panginoon. Alam niya na helpless tayo. Yun nga yung dahilan kung bakit si Jesus ay bumaba dito sa lupa. Hindi naman niya kailangan bumaba dito. And yet, dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, bumaba siya sa lupa, inalay niya ang kanyang buhay, siya ay namatay doon sa krus. At sabi niya doon, hindi niya tayo kailanman iniiwanan at hindi niya tayo pababayaan. Ganyan po sa atin ang ating Panginoon. Number 4. Sheep are not meant to carry heavy loads like camels and cows. Ang isa daw na tupa, hindi siya nakadesign para kargahan. Doon po sa Middle East, ang kanilang beast of burden ay usually yung baka na ginagamit nila pang araro o kaya yung camel na ginagamit nila na pag naglalakbay. Pero yung tupa, kailanman, hindi nila ito kinakargahan ng mabigat dahil hindi ito nakadesign para kumarga ng mabigat. Doon po sa Psalms 55 verse 22, ang sabi doon, cast your burdens on the Lord, and He will sustain you. Ilagak daw natin ang ating mga mabigat na pasanin sa Panginoon, at siya ang papasan ng ating mga pasanin. Sa madaling salita, tayo rin pala na mga anak ng Diyos. Hindi niya tayo dinesign na pasanin yung napakabigat na pasanin. Itong dahilan, kaya inuutosan tayo na ilagak daw natin yung ating mga pasanin sa Panginoon. Pero minsan po, gusto natin tayo ang pumasan ng ating mga pasanin. Kaya tayo ay nahihirapan ng husto. Kasi ayaw natin na ilagak sa Panginoon yung ating mga pasanin. Sa halip, ito ay pasan-pasan natin
Hanggang sa di na natin makayanan, kapag almost give up na tayo, doon lang natin ibibigay sa ating Panginoon. So, tulad po ng isang tupa, tayo ay ginawa rin ng Panginoon at hindi niya tayo ginawa para pasanin natin yung mga napakabigat na pasanin. Kasi, nais ng Panginoon na yung mga pasanin natin na mabigat, ilagak natin sa kanyang harapan. Cast your burden upon the Lord, and He will sustain you. Ilagak natin lahat ng ating alalahanin, ilagak natin yung lahat ng ating kabigatan, ilagak natin yung ating mga suliranin. Ano ang bagay na ating concerns? Ilagak natin sa kamay ng ating Panginoon. At ito ay kanyang papasanin para sa atin. So ang una po, kailangan daw na ang sheep laging may umaakay sa kanya. Pangalawa, wala siyang kakayahan na i-defensa ang kanyang sarili. Pangatlo, lagi niyang kailangang may kamay na aakay sa kanya. Pang-apat, hindi siya nakadesign na magpasan ng mabigat na pasanin. And lastly, sheep don't follow strangers. They know the shepherd's voice. Kung yung mga apat kanina na ating nabasa ay mga kahinaan ng isang tupa, ang kanya daw na kalakasan, kilala niya ang boses ng kanyang pastol. At kailanman, hindi siya sumusunod sa isang stranger. Hindi siya sumusunod sa isang dayuhan. So, yung isang tupa, bagamat mahina yung kanyang sense of direction, bagamat walang kakayahan na depensahan ang kanyang sarili, wala siyang kakayahan na bumangon pag siya ay natihaya, ang kanyang kalakasan, kilala niya ang boses ng kanyang pastol. Isa pong instinct ng tupa na malaman ang boses ng kanyang pastol. Na kapag siya ay nagsalita, yung tupa ay sumusunod. Bakit na kaya kilala yung boses ng kanyang pastol? Siguro, pag yung pastol ay nagsasalita, laging nakikinig yung tupa. Hanggang sa familiarize niya yung boses ng kanyang pastor. Yung tupa na hindi nakikinig, baka yun yung naliligaw. Kaya importante po na sa atin, nakikinig din tayo ng salita ng Panginoon. Otherwise, tayo yung maliligaw. Kapag hindi natin pre-practice ang ating mga tainga, ang ating mga mata, ang ating buong katawan na makinig sa salita ng Panginoon. Ang pakikinig po ay hindi yung tainga. Di ba yung ating mga magulang, sinasabi natin na, bakit ba di ka nakikinig sa akin? Hindi naman ibig sabihin noon na di mo narinig yung kanyang sinabi. Ang ibig sabihin, di ka sumusunod sa kanya. So, ang ibig sabihin ng hindi nakikinig sa salita ng Panginoon, hindi sumusunod sa salita ng ating Panginoon.
Now, yung mga sheep, mayroon silang instinct, alam nila ang boses ng kanilang shepherd, at kapag ito ay kanilang narinig, kanilang sinusundan. John chapter 10, verses 27 and 28. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Ang sabi ng ating Panginoon, ang aking mga tupa nakikinig sa aking tinig, at sila ay sumusunod sa akin, sabi ng ating Panginoon. Tayo ba ay nakikinig sa boses ng Panginoon at sumusunod sa Kanya? Kung tayo ay nakikinig at sumusunod sa Kanya, sabi ng Panginoon, and I give unto them eternal life. Bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At sila'y hindi na mapapahamak. At wala nang makakaagaw sa kanila sa aking mga kamay. Ito po yung sabi ng ating Panginoon. So, yung mga pag-aari ng Panginoon, alam nila ang kanyang boses. Pinapakinggan nila ang kanyang boses, sinusunod nila ang tinig ng ating Panginoon. John chapter 10, verses 11 to 15. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hard head and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. I lay down my life for the sheep. Ito po ay isang pagpapahayag ng Panginoon ng kaniyang totoong concern, totoong pagmamahal sa atin ng mga tupa, sapagkat alam niya na tayo ay mahihina, sapagkat alam niya na tayo ay helpless, sapagkat alam niya na wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Ang sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. So, ang Panginoon ang siyang mabuting pastol na ibinibigay ang kanyang buhay, o kaya ibinigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Now, kung ibinigay na ng Panginoon ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan, kasalanan natin kung tayo ay hindi pa naligtas. Ginawa na ng Panginoon ang lahat para sa ating kaligtasan. Kasalanan na natin kung hindi pa tayo nanampalataya at sumunod at hindi tayo naligtas. The good shepherd lays down his life for the sheep. Psalms 100 verses 3 to 5. Know that the Lord is God. It is He who made us, and we are His. We are His people and the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. Sabi doon, ang Panginoon daw ang gumawa sa atin. Tayo yung mga tupa ng kanyang pastulan. Kaya sabi doon, enter His courts with thanksgiving. Pumasok daw tayo sa kanyang presensya na mayroong pagpapasalamat. At sabi po doon, sapagkat ang Diyos ay mabuti,
ang kanyang pag-ibig ay magpasawalang hanggan. Ang kanyang katapatan ay nagpapatuloy sa lahat ng henerasyon. So, dahil mabuti ang ating Panginoon at siya ang ating pastol, lumapit tayo sa Kanya na mayroong pagpapasalamat. Sabi ni Peter, "For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your soul." 1 Peter 2:25. Tayo daw ay mga naliligaw na tupa, subalit ngayon, nakabalik na tayo sa ating pastol. You were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your soul. Sa pagbabalik ng ating Panginoon dito sa lupa, ang sabi po doon, sa pagbalik ng ating Panginoon, ihihiwalay niya yung mga tupa sa mga kambing. Pagbalik ng Panginoon, ihihiwalay din niya yung mga tupa sa mga kambing. Ibig sabihin pala, yung mga nakikinig sa Panginoon, mga tupa yon. Yung mga hindi nakikinig, mga kambing. Kung titingnan po natin sa Google, yung kambing ay ginagamit ng symbol ng mga Satanist. Yung Satanism, kinagamit nila na symbol yung kambing. So, sa madaling salita, sila yung mga hindi sumusunod sa Panginoon o kaya sumusunod sa Diablo. Pagdating ng oras, pagbabalik ng ating Panginoon, paghihiwalayan niya. Sabi doon, Matthew 25:31, "When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit on His throne in heavenly glory, and all the nations will be gathered before Him, and He will separate the people one from another, as a shepherd separate the sheep from the goats." So, paghihiwalayin ng Panginoon ang mga tao, gaya ng paghihiwalay ng isang shepherd ng mga tupa sa mga kambing. As a shepherd separates the sheep from the goat, and he will put the sheep on his right hand and the goat on his left. And then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world." Tanggapin niyo ang iyong mana na inihanda sa inyo simula pa ng ginawa ang sanglibutan. Then he will say to those on his left, "Depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels." So, mayroong nakalaan na mana na hindi inihanda ng Panginoon simula pa ng nilalang ang sanglibutan para sa mga tupa, para sa mga nakikinig at kilala ang kanyang boses. At mayroon ding nakalaan na kaparusahan doon sa mga kambing, doon sa mga sumusunod kay Satanas, doon sa mga sumasalangsang at hindi nakikinig sa salita ng ating Panginoon. Doon po sa mga nakikinig at umaasa sa ating Panginoon, sabi doon sa Revelation 7 verse 17, "For the Lamb in the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to spring of living water, and God will wipe away every tear in their eyes."
Yung Lamb daw, capital letter L, na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya yung Lamb of God who took away the sin of the world. Siya yung kordero ng Diyos na umako ng kasalanan ng sanglibutan. Siya daw ang magiging shepherd. He will lead them to springs of living water, and God will wipe away the tears from their eyes. So pagdating ng oras na yon, wala nang iiyak. Wala nang pabigat. Pinasa na lahat ng ating Panginoon. Now, kung babalikan po natin ngayon yung ating binasa kanina, Parable of the Lost Sheep. Nakita po natin yung mga karakteristik ng isang sheep na kung saan ito ang comparison ng Panginoon sa atin. Nakita niya na tayo ay helpless. Nakita niya na tayo ay naliligaw. Nakita niya na wala tayong kakayahan na iligtas ang ating sarili. Kaya ginawa ng Diyos ang paraan para tayo ay maligtas. Bumaba si Jesus, hindi naman namamatay ang Diyos. Humiram siya ng katawang tao para maialay niya ang kanyang buhay at siya ay mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Pinasa niya ang cross, tinanggap niya yung kaparusahan na dapat ay tatanggapin natin dahil sa ating kasalanan. Kaya kung tayo ay mananampalataya sa Kanya, binayaran na niya yung kasalanan, lahat ng kasalanan na ating nagawa at ating magagawa. Inako na ng Panginoon sa Kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. At sabi po doon, sa panahon na mayroong natagpuan na isang tupa, sa panahon na mayroong isang tao na nanampalataya sa ating Panginoon, sabi doon, nagagalak ang buong kalangitan kapag mayroong isang tupa na nanumbalik sa ating Panginoon. Ito po yung reason siguro na sa isang kapulungan o kaya sa isang church, ang mga masaya ang mga churches na maraming naaakay sa Panginoon, na mayroong mga bagong pananampalataya. Gaya rin sa isang pamilya na nagiging masaya pagka mayroong pinapanganak na baby. Yung mga pamilya po na tahimik, kapag ka nagkaroon ng baby, biglang nagiging masaya, biglang nagiging maingay. Kahit dalawa lang kayo ng baby, nag-uusap kayo, kahit di siya nagsasalita. So, ganyan din po sa isang kapulungan, na kapag ka mayroong mga bagong nananampalataya na naaakay sa harapan ng Panginoon, ito po ay masaya. Sa kabila nun, sabi ng Panginoon, maging doon sa kalangitan, ang mga anghel ay nagdiriwang kapag ka mayroong isang tao na nanunumbalik sa ating Panginoon. So, inasahan ko po na sa pamamagitan nitong halimbawa na ginawa ng Panginoon sa atin, naway nakita natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin. Nakita natin yung sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesus alang-alang sa ating kaligtasan. Naway makita rin po natin na tayong lahat, maaari tayong maging mga kamay ng Diyos para abutin yung mga kapatid natin na nandoon sa cast down na situation kung saan nagiging helpless sila, hindi nila matulungan ang kanyang sarili para manambalik. Magiging instrumento po tayo para yung mga kapatid natin ay manumbalik sa kawan ng ating Panginoon.
bihira makinig sa salita ng Panginoon. O kaya hindi na nakikinig sa salita ng Panginoon. Naliligaw po yan. Kailangan ng kamay na akal. Nanaway, gamitin ng Panginoon na instrumental about this sa atin na marami pa ang makakilala sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon,